pa rin si John Best with 3 minutes and 25 seconds remaining in the third quarter. Oh! Ayan na, sabi ni Silas Mills, oras ko na ngayon. 3 of the best of 7 series. Magandang pasa ni Boyet Francisco na naman kay Silas Mills. Donald Williams Ayun, umagaw si Jerry Esplana. Goodbye. Yan talaga ang key ng game ng Formula Shell. Yung ganda ng laro ni Jerry Esplana. Ito ngayon, Silas Mills versus John Best. Gabby Cui sa ilalim. Magandang tira yun. Cui already has 6 points in the game. Jerry Esplana. There's a clear out for him, pero hindi makasaksak yun. Magandang pasa ni Jerry Esplana. Kay Chris Jackson at pero pang foul. Chris Jackson nilabas kay Tony Boy Espinosa. Pupukol na yes! That's a PLDT long distance connection by Tony Boy Espinosa. Williams titikada. Ito ang specialty niya. Tsaka sinetap ni, sinetap ni Jerry Esplana. Jerry Esplana. Mobiline at 51-39. Solis! Uy! Ayun na naman yung 3-point shot ni Al Solis. Panglima na niya yan. Ito na si Esplana. John Best, binangga. Uy! Offensive foul. Pang-apat na yan kay John Best. At naglalagot si Coach Perry Ronquillo. Mali siguro yun. Medyo pinagtutulungan na nila si John Best. Oops! Benji Paras saves it. Williams to Best. Best, open shot. That's a PLDT long distance connection. Ito, fast break play ng Mobiline. T. McLaren, dalawa kagad na nakabantay sa kanya. And it's John Best, that's number 5. Yan ang matindi, Dr. J. Yan ang masakit na ginawa ni Best na hindi naman dapat kailangan. Okay mga kaibigan, ito po yung guard matchup na ating pinagtuunan ng pansin nung mag-umpisa po ang laro ito between Silas Mills and Donald Williams. Napakalaki ng diferensya, Dr. J. Well, in points and in rebounds, it's no contest in favor of Silas Mills. At least naman para kay Williams na imamatch niya yung assist na ibibigay ni Silas Mills. Yan ngayon ang ginagawa ni Williams dahil hindi siya makaporma kay Boyet Francisco. Maganda din dinidepensa ni Francisco kay Donald Williams. Samantala, oras naman ngayon para ihatid namin sa inyo ang ating Dutch Boy, the Paint Authority, numbers in the paint. Tingnan natin ito kasamang Ed. Post-up play for Formula Shell, maganda, 8 out of 13, Mobiline 5 out of 8, Drive 5 out of 9, 5 out of 8. Kung titignan mo yung numero niya, dapat na lamang dito ang Shell. Pero lamang ang Mobiline because of the sniping of Al Solis. Matindi ginawa ni Al Solis kung sa second quarter. 12 puntos po ang ginawa lahat sa first half ni Al Solis. And all of them on 3-point shots. 4 na 3-pointer po ang ipinasok nitong si Al Solis. Mag-umpisa po ng ating third quarter. Jerry Esplana, hinahabol-habol ni Tony Boy Espinosa. Ito po una naging matchup natin sa point guard position. Kaya malaki rin naman na Shell. Si Esplana, dinadala si Tony Boy Espinosa sa loob. At nagagamit niya yung kanyang bentahe sa height. Actually, Esplana shot well from the field. He attempted 3 times, made 2. 4 points yan. Samantala, merong foul na tinawag kay Tony Boy Espinosa. 8 puntos pa rin ang abante ng Mobiline phone pals at 47-39 sa pag-umpisa po nating third quarter. John Best nakita sa loob si Chris Jackson pero natapik ni Gabby Cui ang bola. And the ball will go to Mobiline. Kung maghabulan si Glenn Capasio at si Benji Paras. Alalahanin po natin ng unang nagwagi dito sa seryeng ito ay ang Formula Shell by 20 points. 110-90. Pagkatapos naman nung nakaraang Biyernes dito rin po sa Araneta Coliseum, ang Mobiline naman ang tinambakan ang Formula Shell by 27. Silas Mills got away from the defense of John Best. Mali ni John Best to, nag-switch off siya kay Tony Boy Espinosa. Leaving Silas Mills all alone under the basket against Jerry Esplana. That is the biggest mismatch. Ayan naman, sabay tapo na naman ang bola si John Best. 10 puntos po ang abante ng Mobiline. Hindi po ninyo inabot kanina ng first quarter. Umabante rin ng 13 puntos itong Formula Shell. Pero ngayon, ang Mobiline na ang nasa ibabaw. Glenn Capasio, binigay kay Tony Boy Espinosa. Espinosa on the run, had to give it up. Tumalbog lamang yung bola kay Gabby Cui. Dalakala ni Gabby Cui, itutuloy na ni Tony Boy Espinosa. That's right. Panira na talaga yun. Hindi na dapat pumasa. Yung nangyari kay Tony Boy na medyo nawala ng konting kumpiyansa dahil marami na rin siya tinira kanina na hindi pumapasok. Offensive foul. Called on John Best.
Pangatlo na yan. At saka masakit yan dahil nag-foul ka sa offense. Oo. Imbis na yung matawagan ka sa defensive foul. No? 3 plays down, walang tamang ginagawa si John Best. Tingnan natin kung mariregain niya yung kanyang composure. Yan yung sinasabi mo noon pa, Dr. J, about John Best. May tendency siya kung minsan na mag-give up ng mga unnecessary fouls. Glenn Capascio tried a 3-point shot. A save by Gabby Cui, however, ends up with Jerry Esplana. Ito si Esplana, nakakita ng puwang na ipasa kay Benji Paras pero pinalpal Ni McLaren. ni McLaren. Ang nangyari, masyadong nasa ilalim si Benji Paras kaya he had to make that move. Inabot siya ng depensa ni McLaren. Still a 10-point lead here for Mobiline. Silas Mills. Ayun na yung pasa kay T. McLaren pero napakialaman ni Chris Jackson. Ito na si Esplana. John Best, binangga. Uy, offensive foul. Pang-apat na yan kay John Best at naglalagot si Coach Perry Roquillo. Mali siguro yun. Medyo pinagtutulungan na nila si John Best Oo. nila. Wala nang binibigyan ng puwang ng mga referee dito para kay John Best. Pero maapila pa si John Best. Tingnan Tingnan natin. natin ito. You can see na medyo yan, binigyan niya ng hip. So hindi pwedeng sasabihin mo establish ang position. He went his hip. Look at the hip of Silas Mills is going to go there. He had not established position. The other feet is just coming into the play. Ito ngayon, Silas Mills versus John Best. Gabby Cui sa ilalim. Magandang tira yun. Cui already has 6 points in the game. 12 points naman ang kalamangan ngayon ng Mobiline Gold Pals. Donald Williams, moting na mabitawan ang bola binigay kay John Best against Silas Mills. Ito si Best, magandang pihit. McLaren is there. Tumihingi ng foul si John Best but non-called. Hindi na rin siya makakaangal doon dahil medyo late ang kanyang pihit. Inabot siya ni McLaren. Tuloy, nag-hooking pa siya rin. Samantala, Donald Williams gets a good look at the basket. Ayun, nakalibre doon si Donald Williams for only his 4th point in the game. Ang 4 na puntos lang po yan ni Donald Williams. Still a 10-point lead by Mobiline. First 2 points din yan ng Fort Villashel dito sa 3rd quarter. Right, they've been struggling with their offensive game. Ay, maganda pass. Oy! Benji Para, rather John Best was there to block that shot of Gabby Cui. Talagang devil maker attitude ang ginagawa ni Best. Oo. 4 na foul niya, hinabol pa rin niya yun. Samantala, illegal defense at tatawagin sa Mobiline. Kanina pa tinuturo ni Chris Jackson yun. Sabi niya, tagal naman. Well, the referees gotta wake up in this ball game. Hindi naman pwede tulog ng tulog dito. Samantala, si Donald Williams po titira ng technical free throw. Para doon sa illegal defense call na yun. Donald Williams only with 4 points in the game and coaxes that ball to go inside. As you look at the very calm Coach Eric Altamirano ng Mobiline. He should be. He's up by 9 points and Best on the other side. Best player of the team has 4 personal fouls. Yes. Benji Paras against Gabby Cui. Wala yan. Medyo malayo ang kanyang spin. Good defense there by Gabby Cui. You gotta give him that. He's got a 9-point lead here para sa Mobiline. 51-42. 8 minutes and 12 seconds remaining dito po sa ating 3rd quarter. Ito si Silas Mills. Talagang dinidikitan ni John Best na meron ng 4 na personal fouls. Humihingi si Mills ng pasa. Nilabas kay Glenn Capascio. Good fake. Uy, medyo mababa yung tirang yun ni Glenn Capascio. Parang tinamaan rin sa kamay ata si Glenn Capascio. Mare, oh. Donald Williams, ayaw pumasok mga tira sa labas. Benji Paras against Gabby Cui inside. John Best came in to help out. Tapos po, napasahan naman ni Benji Paras and the lead is sliced down to 7 points at this juncture. Dito po sa ating 3rd quarter. Alam mo, Ed, you gotta give credit to the game of Benji Paras. Talagang mabuti dito si Benji. Sabi nga natin, Kayut Marino, ayan. Napalpal pa niya si T. McLaren pero talaga namang tenacious play by T. McLaren. At merong foul na nakita sa referee Bernarte on Benji Paras, pangatlo niya yan. Coach Perry Roquillo naman, sinasabi na nag-travel daw dun si Optimus McLaren. T. McLaren. At umaapil na ngayon si Coach Perry Roquillo kay referee Bernarte.
Pero pa man, si T. McLary is at the line for 2 free throws. Look at the numbers of McLary, 10 points, 12 rebounds, splitting his free throw charities that were given him early in the first half of play. Well, nasabi nga natin, this is not his best shoot. Pero pumasok ha. He is averaging 41% dito sa ating final series in the 2 games that they played, and overall in the conference, average niya is 52.6% from the free throw line. 7 minutes and 24 seconds left dito sa ating third quarter. Ayan, 1 out of 2. Talagang balik siya sa kanyang percentage. 52-44, 8 puntos po ang abante ng Mobiline against Shell. Another illegal defense call. Tatlo bumagsak doon sa kay John Bess. Tuloy-tuloy kagad si Donald Williams sa free throw line. Siya ang kanilang designated free throw shooter. He missed the technical free throw shot, however, that was given to his team in the second quarter. No. Ito si Donald Williams, only 5 points, pero ngayon 6 na. And he could get hot, in this space. Dahil alam niya, kinakailangan yung kanyang offensive game ng kanyang mga kasamahan. Well, napapansin nga natin, ito si Donald Williams, nasabi ko nga nung minsan, parang crisis player ito. Kung kailan kailangan ang kanyang mga puntos ay doon nagdi-deliver yan si Donald Williams. Pero tingnan natin kung magagawa niya yan dito sa larong ito. Meanwhile, as Jerry Esplana drew a beat to the basket. Merong foul na tinawag kay Tony Boy Espinosa. Yung pangalawang personal foul yan kay Tony Boy. 7-point lead para sa Mobiline at 52-45. Jerry Esplana. There's a clear out for him, pero hindi makasaksak yun. Magandang pasa ni Jerry Esplana kay Chris Jackson at pero pang foul. Ano naman, buenas ang share dahil ang nangyari, nag-double team si McLary ng alanganin. May kumat. Nakakuha pa sila ng 3-point play. Possible 3-point play, no? Yes, there's Chris Jackson. Samantala, 6:57 remaining in the third quarter. A timeout by Mobiline. Lipavitan, the official energy drink of the PBA. Lipavitan gets you going. Meron pa tayo 6 minutes and 57 seconds na nalalabi sa third quarter ng game number 3 between Mobiline and Formula Shell for the championship of the Governor's Cup for 1998. 3-point play. Jackson, not a real very good free throw shooter. Got a clean shot here. Kakatotoo yata yung sinasabi nitong dalawang coaches after game number 2 na we're gonna give each other a big fight on game number 3. Well, ito Formula Shell mga yan, merong 8-1 run to bridge the gap. Ito 4 na puntos na lamang ngayon ang kalamangan ng Mobiline. Kaya tapatawag na maagang timeout si Coach Eric Altamirano. Uy, maganda yung layup ni Tony Boy Espinosa pero hindi pumasok. Ito naman, dinalas naman si John Bess. Nasipa niya palabas yung bola. That's a good call. Siguro si Espinosa pinagsabihan ng kanyang mga coaching staff kanina. Tira mo na yun. Yung kaninang drive niya, pinasa niya. Ito, tinuloy-tuloy naman niya. Pero medyo minamalas pa yung kanyang loop shot. No? Kumalong pa eh. T. McLary against Chris Jackson. There's a double team by Jerry Esplana. Ito na naman si Tony Boy. Nilabas niya ngayon kay Glenn Capasio. Capasio's a little bit tentative tonight. Well, yung kanyang parang scoring nung isang gabi, talagang parang ibinuso niya. Makuha niya yung 5,000. 14 yata ginawa niya nung game na yun. Maganda talaga linaro niya sa opensa. Pero ngayon, alanganin nga naman. Tama ka. T. McLary, laban kay Chris Jackson. Nilabas kay Tony Boy Espinosa. Pupukulan. Yes! That's a PLDT long distance connection by Tony Boy Espinosa. He has 5 points in the game. That's a big point because right now they've upped the lead again to 7 after it had been cut down to 4. Oo, mahabol na kanina siya. Ito naman si John Best. Talaga namang nagkumahog ito si John Best. He's got 20 points already. Pinapabayaan lumusot ni Silas Mills na hindi niya hinahabol. You've got to play a better defense against John Best. Samantala, T. McLary nilabas kay Tony Boy Espinosa. Libre si Glenn Capasio for the 3. Wala, Alvin Teng trying to keep it alive para sa Mobiline. Lumabas ang bola in favor of Formula Shell. Good rebounding being tried there by Alvin Teng. May experience itong batang ito. So, hindi lang na-save niya yung bola. Williams. Quick shot by Donald Williams. Hit the back rim. At ito naman ngayon, si Tony Boy Espinosa para sa Mobiline. Sinesenyas ni Coach Eric Altamirano na i-set up muna ang opensa
Ito, nakabala siya kay Jerry Esplana. A drop Yeah. pass. Uy, may offensive foul. Hindi na niya na-control ang kanyang speed. Oo. Sa ating po mga kaibigan dyan sa Pampanga, lalong-lalo na sa Santiago, Apalit, Pampanga, Maya Pabengi po kayo. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa PBA. Kanina nakita natin yung Team Philippines. Dr. J, hindi lang yung ating Centennial team sa basketball, kundi ibang mga kinatawan ng iba pang mga events na kasali ang Pilipinas. Yeah, archery, badminton, tennis, bowling, bowling, yan, yung shooting, taekwondo, nandun din. nandun rin, Karate do. sepak takraw. Sepak takraw. Suportahan po natin ang lahat ng ating mga atleta na lalahok po sa Asian Games ditong December 6. Jose Francisco out to Silas Mills. Mills against 2. Alvin Teng, ngayon na naman. Lalabas ang bola in favor of Mobiline. Marami ng banggaan sa ilalim, ha? 7 seconds left on the shot clock, pero tama yung inaangal nila rin nila Eric. Medyo marami rin kamay sa dahil ilalim pag banggaan. nagpe-fake sila doon. Daming kamay umahampas doon. Baka sakaling may foul naman doon. Hinihingi ng coaching staff including Frankie Lim at si Tommy Manoto. Alam mo talaga naman, kung bangga katawan pwede, pero pag kamay hinahampas mo iba na tumitira, foul yun. Kahit saan. 55-50. 5 puntos po ang abante ng Mobiline. Another illegal defense call against the Phone Pals. Si T. McClary, he's going ballistic. Look at him. Tsaka pipituan sana ni Early Dalion, no? Pero he was able to control his, I mean, as a referee, alam naman, Ernie is one of the veterans. So. Yes. Binigyan niya ng emotional outburst yun, okay lang. Pero pag inulit mo pa sa akin yan. Ayun na, inulit na nga. Ayan, inulit mo. Hindi ka magpaawat eh. Hindi na mapigilan ni coach, ni referee Ernie De Leon. T. McClary, medyo pinahihinahon ni Alvin Teng. Relax, sabi niya. Lamang tayo. Hindi ka mananalo dyan. Oo. Binigyan ka na ng leeway nung una nagalit ka pa rin. Pinagbigyan ka na. So yan yung technical free throw. Dalawang technical free throw ito actually. Dahil isa para doon sa illegal defense at isa naman doon sa technical na tinawag kay T. McClary. Yeah, unsportsmanlike conduct. Oo. Ang tawag natin. Donald Williams is protecting his points from the free throw line because he has not really been given good looks at the basket by the defense of Mobiline. Pero ito nagbibigay ng kumpiyansa sa kanya. Nakukuha mo yung range ng tira, at least from the 15 feet. No? Medyo mo ma-extend mo ng konti yan. By the way, Solis has come back into the ballgame replacing Espinosa dahil nagkakaroon ng mismatch doon. Yes. The lead of Mobiline is down to 3. Donald Williams, ayun. Nalibre pero ayaw pumasok ang tira. John Best, however, with an offensive rebound. Wala pa rin. Nagkagawa yung dalawa sa Si Alvin Teng at saka si Silas Mills na nagkahiyaan doon. And Benji Paras sees the opportunity. Donald Williams. That's a foul. Okay. Matindong banggaan yun. Alvin Teng acknowledging the foul. Apat na team foul dito ng Mobiline, partner. Iisa pa lamang ang team foul ng Shell with 3:53 left in the third quarter. Sa ating po mga kababayan sa Mindanao, mayong gabi kaninyong tanan diha. Labi na sa atong mga higala sa Cagayan de Oro, diha sa Davao, sa General Santos. Ginaon nga maayo ang inyong kabutangan diha karon. Jerry Esplana, libre. Ayaw. Whoops, Benji Paras saves it. Williams to Best. Best, open shot. That's a penalty to long distance connection. Ito, fast break play ng Mobiline. T. McClary, dalawa kagad na nakabantay sa kanya. And it's out. Foul on Best. That's number 5. Yun ang matindi, Dr. J. Ayan ang masakit na ginawa ni Best na hindi naman dapat Kailangan no? Yung talagang eagerness to steal the ball at times, bang a body, ayun, inabot siya ng 5th personal foul. Para may halong gigil kasi ito si John Best. Nakala niya na overwhelm nila itong si T. McClary dahil dalawa sila. Ayun, tinawagan siya ng Tsaka foul. linapas niya yung kanyang knee. That's a good call. It's a good call. At alam ni John Best na Pero talaga. hindi naalis ni Perry. Oo. Nasa loob pa rin si John Best with 3 minutes and 25 seconds remaining in the third. Oh! Ayan na, sabi ni Silas Mills, oras ko na ngayon.
matindi dyan kay Silas Mills because he has this knack for pumping up his teammates. Tatapik malabas sa Silas Mills ang bola. Ayan na, si John Best kailangan ipagpahinga muna sapagkat meron ng 5 personal fouls. So si Vic Pablo ang pinasok. Ito yung matinding dakdak ni Silas Mills. Well, para kay Silas Mills, lumusot na siya, gets the first step. Ba't ako magpapablanka sa inyo? Oh. Doon tayo magsalubong sa ilalim ng goal kung gusto That's mo. play. I'll take you above the rim, sabi ni Silas Mills. Just a 2-point lead, however, by Mobiline Esplana against Solis. They only 5 have seconds on five the seconds. shot clock. Williams, titikada. Ito ang specialty niya. Tsaka sinetap ni, sinetap ni Jerry Esplano. Jerry Esplana. At bumalik ang kalamangan sa Formula Shell at 58-57. Yan ang inihintay na pagkakataon nitong si Donald Williams. Ayun, umagaw si Jerry Esplana. Goodbye. Yan talaga ang key ng game ng Formula Shell. Oo. Yung ganda ng laro ni Jerry Esplano. And it's a 3-point lead by Shell. We have a timeout. 2 minutes and 32 seconds remaining in the third quarter. Meron po tayong back-to-back timeouts. Kanina po tumawag ng timeout ang Mobiline. Ngayon naman ang Formula Shell. Let's get it back to home studios. Balik po tayo rito sa labanang ito ng Mobiline at Formula Shell in Game 3 of the Best of 7 Series. Magandang pasa ni Boy Francisco na naman kay Silas Mills. Wala nangyari doon sa off the double timeout that we had. Medyo nag-trap dito ang Shell. Agrabyado sila doon. Pagdating doon, naging 2-on-1. Si Silas Mills ang receiving end. No? At ang kalamangan na Shell ay 1 point na lamang at 60-59. Baka ilang ulit ng natatawagan ng illegal defense itong Mobiline. Pang-anim na yan. Natawag sa kanila. Pang-anim. So that should mean 5 free throws given. Yes. Samantala, meron tayong ulat mula sa ating kasamang si Rhea Tanuatco at the sidelines. Rhea. Well, Ed, let me tell you, medyo magulong huling timeout ng Mobiline phone pals. May mga init ulo. Everybody was yelling and giving in their input. Everybody from the coaching staff to the bench to the guys on the court. Let's see if they can hold things together a little better. Ed? Well, kailangan dyan medyo konting composure. Sabi ni Rhea, nagkakasigawan na rin sa bench. Sabagay, yan talaga intensity. Ito si Benji Paras, kalaban ng buong Mobiline. Ayan na naman si Donald Williams, pero hindi pumasok ang tira. Yeah, good line on that. A little bit too strong. It hit the back iron yung sinasabi natin. Oo. 2-point lead here para sa Formula Shell at 61-59. Kanina po ay umabot sa 12 puntos sa kalamangan nitong Mobiline at 51-39. Solis! Uy! Ayan na naman yung 3-point shot ni Al Solis. Panlima na niya yan dito po sa labanang ito. At yun si Al Solis talaga pumapatay rito sa Formula Shell. Wala naman silang choice. Kailangan mag-double team. Kaso nag-triple team sila. Benji Paras forcing this one. Good Chris rebounding. Jackson. Uy! T. McLary. Good block. Lamang ng isa ang Mobiline 62-61. At ito si Silas Mills. May tanga ng bola para sa Mobiline. Hinahabol ni Benji Paras. Uy! Uy! Oo, backing na yun. Backing. Oo, nandun yung pa ni Al Solis sa labas at kiniklaim naman ni Al Solis na natapik ni Benji Paras ang bola. Samantala, meron tayong report naman galing doon sa kabila sa ating kasamang si Janelle So. Janelle. Okay, Ed, kanina nabanggit mo yung init o yung spark sa paglalaro ng mga Gas Kings. Well, according dito sa bulong-bulungan sa bench ng Gas Kings, sinabi nila na yung 3-point shot ni Williams ang hinihintay nila at probably yun ang mag-i-ignite at doon sila sasabog dito sa pagtatapos ng game na to. Hintayin natin kung ano mangyayari. Maraming salamat, Janelle. Jerry Esplana misses. Magkabaliktad, ano? Sa Mobiline din, nagsisigawan. Sabi naman ni Janelle dito sa kabila, sa Shell, nagbubulong-bulungan. T. McLary missing that one. Ito si Chris Jackson. Jump pass to Vic Pablo. Benji Paras, libre. And he gets it to bounce in. That was a good bounce for him dahil medyo na-short ang kanyang tira. May foul from behind called on Williams against Silas Mills. That'll be the third team foul now on Shell with only 34.8 seconds left. Pareho wala pa sa penalty yung dalawang koponan. Nagawa yata ng record si Solis dito. 5 out of 5. Kung maka 8 out of 8 ka o 9 out of 9. Matindi yun. Oh. Silas Mills, hinahawakan ng bola para sa Mobiline. Ito naman ngayon si Boyet Francisco.
Habang pumupwesto si Mills, pumito si referee Bernate. foul. Offensive foul. At makikita mo talaga nagpipigil ito si Silas Mills. Ano? Nasabi natin kanina yan sa umpisa na binunyag ni Coach Eric Altamirano na kinausap daw siya ni Silas Mills nung Game 2. Sinabi niya na magtitimpi siya. Bigyan naman natin siya ng credit. Oo. I mean, he has not really blown his school. Oo. 1 point lead for Shell. Nasa kanila ang bola. About a 1 second differential here between the game clock and the shot clock. Alam mo naman si Jerry, talaga imimilk niya yan. Oo, pipigain. Pipigain talaga yan, para kalamansi. Oh. Williams on the run, hindi tumama sa ring, and the 24-second shot clock goes off on Formula Shell. Meron pa 2 seconds dun sa ating game clock. Tingnan natin kung may magagawa rito. Kanina si McLaren nakashoot ng 3-point shot ng gano'n. Di ba? Oo. Ito. Ito baka ibalik kay Solis. T. McLaren will take it. Sure. Mahina yan. At the end of the third, Formula Shell is back on top, but only by a hairline. 63-62. Abangan ng fourth quarter.